Nireklamo ang isang lalaking guro sa Bacolod City dahil sa pambabastos umano sa ilang estudyante. Lumapit sa Women and Children's Protection Desk ng Bacolod City Police Station ang 3 grade 8 student na biktima umano ng guro. Kwento nila, hinipuan sila ng guro sa loob ng silid-aralan. Ayon sa DepEd Division ng lungsod, natanggap na nila ang report at nagkaroon na sila ng pulong kasama ang guro. Nagsasagawa na rin ng investigasyon. Walang pahayag ang guro. Sumasa ilalim naman sa psychological evaluation ang 3 estudyante. Mulikam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa isang alagang kambing sa Mangaldan, Pangasinan. Sa CCTV footage, kita ang kambing na nakatali sa puno ng saging. Maya-maya, isang lalaki ang dumating, tinanggal sa pagkakatali ang kambing at kanya itong kinuha. Nadiskubre ng may-ari ang pagnanakaw ng panoorin ang CCTV. Nakita rin nagpabalik-balik ang suspect sakay ng tricycle bago ang insidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Pansit, taho o lumpia. Lasap talaga ang impluwensya ng Chinese cuisine sa maraming Filipino dish. Yan ang naging highlight ng isang event sa Pasay. May unang balita, si JP Soriano. Sa isang pagtitipong inorganisa ng Embahada ng China sa Pilipinas na tinawag din ng Chinese Cuisine, a culinary tapestry of history and flavor, tila saglit na isinantabi ng Pilipinas at China ang anumang tensyon sa West Philippine Sea. Sinalubong ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xidian si Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro na siyang guest of honor sa event. Imbis na ang tensyon, kontribusyon at impluwensya ng China sa mga pagkain sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang pagkaing Pilipino ang naging sentro ng event. Ang pagtitipon na ito ng Embahada ng China at mga lider ng Filipino-Chinese business groups nataon sa inilabas na pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na umaalma sa patuloy-anyang agresibong aksyon ng China para pigilan ng Pilipinas na marating ang bahagi ng West Philippine Sea na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang pahayag na ito, sinabi ni Teodoro sa pagbisita ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa Pilipinas. Walang naging tugon dito si Ambassador Wang, pero dati nang sinasabi ng Chinese Embassy na hindi lang issue sa West Philippine Sea ang kabuuang relasyon ng China at Pilipinas. We hope our two sides could work together to secure a new prospect of China-Philippines cultural and people-to-people exchange, especially in the year of 2025 when we celebrate our diplomatic relations, their 50th anniversary. Similarly, the story of our bilateral relations is also eventful and at times colorful. Yet, the cultural and people-to-people bonds between our two great nations have remained a reassuring constant. Nagpaabot din ng pagbati sa pagtitipon ng Chinese Embassy si Vice President Sara Duterte. Many Filipino staples such as pancit or noodles symbolizing long life, siopaw or steamed buns, and lumpia or spring rolls trace their origins to Chinese cuisine, adapted over time to suit local tastes and ingredients. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Samantala, may bagong coach ang Gilas Pilipinas Youth. Yan ay si dating national team player L.A. Tenorio. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, maraming maituturo sa team si Tenorio dahil natural na leader at winner si L.A. Sabi ni L.A., itutulad niya ang kanyang sistema kay Coach Tim Cone na coach naman ng men's basketball team. Malaking pressure daw ang maging coach ng Gilas Pilipinas Youth pero handa raw siya sa panibagong challenge sa kanyang basketball career. Matapos ang Endgame, a new Cap is ready to save the world. From being the iconic Avengers character na Falcon, bibida ngayon si Anthony Mackie bilang bagong Captain America. Mapapanood ang kanyang heroic adventures upcoming movie na Captain America Brave New World. Dumalo si Anthony sa Disney Content Showcase APAC 2024 sa Singapore para makabonding ang fans. Kasama niya ang ating UH barkada na si Lynching. May chika si Anthony kung ano ang pagkakaiba ng kanyang Captain America sa Steve Rogers ni Chris Evans.
I don't have the serum. So the serum is very different. If you have the serum, you can fight anybody and you don't have to worry about anything. With Sam, like I said, him being a counselor, he used more of his brains than his brawn. Mulikam sa Kalasyaw, Pangasinan ang pagdamba at pagsakmal ng aso sa isang batang babae. Sa kuha ng CCTV ng Biyernes, naglalakad ang bata sa isang kalsada sa barangay Lasip. Maya-maya, lumitaw ang aso at pagkatapos ay dinamba at sinakmal ang bata. Sabi ng nanay ng bata, may mga sugat at galo sa ulo ang anak. Nakihati raw sa bayad sa pagpaparabies shot ang may-ari ng aso. Ayon sa Municipal Health Office, 365 na ang naitala nilang kaso ng animal bites mula Enero hanggang Oktubre. Sabi ng barangay, paiigtingin nila ang pagpapatupad ng ordinansa na aso mo, itali mo. Payo naman ng Department of Health para iwas rabies, pabakunahan ang mga alagang hayop at huwag hayaang gumala. Iwasan din ang paglapit sa mga aso o pusa sa kalsada. Sakali makagat o makalmot, hugasan agad ang apektadong bahagi ng katawan at magpunta sa health center o ospital at magpaturok ng rabies vaccine. Patay ang isang maglolo matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. May unang balita, si Bea Pinlac. Bangungot ang bumungad sa pamilya ng maglolo na sina Erning at Azerlyn nang ilabas ang kanilang mga bangkay mula sa nasunog nilang bahay sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City kagabi. Hanggang sa huli nilang sandali, sinubukan pa umano ng maglolo na apulahin ang apoy sa bahay nila. Siguro po, nanginayang din sa bahay namin, nagbuhos-buhos pa ng tubig. Kaya hindi siya nakalabas yung lumakas na yung apoy. Masakit na. Bigla pagkawala nila. Pakita kayo sa panaginip ko para kapag paalam ako. Hindi ko talaga kaya kung hindi ko talaga nagsisinkin sa utak namin lahat yung lahat ng nangyayari ngayon. Sa tala ng Bureau of Fire Protection, abot sa 10 bahay ang nilamon ng sunog na sumiklab mag-aalas 5 kahapon. 15 pamilya ang apektado. Ayon sa tauhan ng barangay, mabilis kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay. Puro raw materials kasi mga plywood, mga ganun. Dikit-dikit talaga sila ron. Ang ilan sa mga pamilyang nasunugan sa kalapit na paaralan muna nag-evacuate. Actually, 3 family lang yun nandiyan dyan. Yung iba tumuloy sa mga kamag-anak nila. Ang isa sa mga nasunugan na si Nanay Enriquita, una raw naisip na isalba ang anak niyang PWD o person with disability at asawa niyang senior citizen. Nasimot daw ng apoy ang bahay nila at wala na silang ibang matutuluyan. Sana po matulungan naman din kami nila po. Yun nga po, mahirap. Pasko dito kami. Wala kaming mga Yan nga ang magpapaso, wala tayong bahay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Nilinaw ni National Security Advisor Eduardo Año na hindi kasama ang U.S. Task Force Ayungin sa operasyon ng AFP Western Command sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. ISR, Maritime Domain Awareness. So, tumutulong sila sa pagbibigay ng information about that. But on actual direct participation, it is purely Philippine operation. The Westcom supported by the Philippine Coast Guard. Ginawang paglilinaw kasunod ng pagbisita ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin sa Command and Control Fusion Center sa Palawan. Pinasalamatan niya roon ang mga Amerikanong sundalong kasapi ng U.S. Task Force Ayungin. Sa isang pahayag, sinabi ng U.S. Embassy na pinalalakas ang Task Force Ayungin ang koordinasyon at pagtutulungan ng Amerika at Pilipinas. Nauna rin sinabi ng AFP na ang mga Amerikanong sundalo sa Palawan ay nagbibigay ng technical assistance sa kanila. Ngayon, nagsimula na ang amihan season. Pinag-iingat po ang publiko laban sa mga sakit na katulad ng flu o trangkaso. Live mula sa Dagupan City, may unang balita si CJ Torida ng GMA Regional TV. CJ! Iga na nagbabala ang Health Authority sa publiko kaugnay sa mga sakit na posibleng tumama ngayong malamig ang panahon, lalo pat pumasok na ang amihan season.
Dinala ni Ginang Nora Fernandez ang kanyang 4 na taong gulang na apo sa health center sa Dagupan City. 2 araw na kasing nilalagnat na may kasamang ubo ang bata. Kahapon po kasi inoobserbahan ko pa, sir, tapos nung nilagnat po siya kagabi, naisipan ko na pong ipa-check up tong apo ko. Kinabahan na kayo? Oh. Babala ng Health Authority, mag-ingat sa mga influenza-like illnesses ngayong nagsimula na ang amihan season. Mas malamig na kasi ang panahon at kung minsan, nararanasan ang pabago-bagong panahon. Nagkakaroon po ng epekto doon po sa immune system ng ating mga kababayan. Kaya po sila nagiging prone to contracting viruses at bacteria na maaari pong magdala ng influenza. Kailangan daw palakasin ang resistensya para hindi dapuan ng sakit. Payo ng mga eksperto, kumain ng sapat at masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, uminom ng bitamina at ang pinakaimportante, magpabakuna kontra influenza. Samantala, dahil nararanasan ang malamig na panahon ngayong amihan season, mabili ang tindang jacket sa ilang pwesto sa Dagupan City. Kailangan po namin jacket kasi para kailangan po amihan na, saka kailangan namin sa aming katawan. Kanya-kanyang diskarte rin ang ilan upang maibsan ang lamig ng panahon. Pangilang kape nyo na yan, sir? Pang-2 na, sir. Kasi malamig na. Amihan na ngayon. Igan, payo ng Health Authority, magpakonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng sintomas ng influenza-like illnesses upang hindi lumala ang sakit at mauwi sa komplikasyon. Igan? Maraming salamat CJ Torida ng GMA Regional TV. Tinamo ni House Speaker Martin Romualdez si Vice President Sara Duterte na humarap sa komite ng Kamara at magpaliwanag tungkol sa paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam so kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya lang mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Wala mong pahayag kaugnay niyan si Vice President Duterte. Hindi ulit dumalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang bise dahil nasasayang lang daw ang kanyang oras. Dati na rin niya sinabi na walang mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Sabi rin ni Vice President Sara Duterte, ang pinakamalaking hamon na kinakarap niya ngayon ay ang pagkakadamay ng kanyang mga tauhan na anya'y panggigipit ng kanyang mga kalaban sa politika. Maluoy ko tungod kay, as I said, ako politiko man ko, mga politiko, gubaon magyunay mo hang pangalan because there's a race, no? So, para makalamang ang kalaban, mandaot yun na sila o ilahang kakompetensya sa politika. Nakadetain na sa House Detention Center si OBP Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez. Matapos siyang isight in contempt ng House Committee dahil ito sa sulat niya sa Commission on Audit nang wag daw sundin ang sabina ng Kamara para sa mga audit report nito tungkol sa confidential funds. Sa isang pahayag, sinabi ng OBP na humiling si Lopez na wag na silang maglabas ng statement kaugnay ng kanyang pagkakadetain. Gayun pa lang, tumaas ang presyo ng karneng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Pero dapat raw paghandaan ng posibleng pagsipa pa niyan habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, damang-dama na nga ang Pasko sa presyuhan dito sa Novaliches Market. Ayon sa ilang nagtitinda ng karneng baboy ngayong linggo, nasa 10 pesos to 30 pesos ang itinaas ng bentahan nila kada kilo. Kung dati, 5 baboy ang naibebenta ni Rhea sa palengke rito sa Novaliches, Quezon City kada araw. Ngayon, swerte na raw kung makadalawa siya. Ngayong linggo kasi, umabot na sa 10 piso ang taas presyo nila sa karneng baboy. Mas magmamahal pa raw yan habang paparating ang Pasko at Bagong Taon. Ngayon kasi nung magtatapos na yung buwan, lalong sunod-sunod yung taas. Pero yung daily ko na customer, nasya-shock po sila. Pagandaan na lang ng quality ng baboy, ganun na lang naman po ang labanan. Sa ilang stall, matumal daw ang benta dulot ng hindi maiiwasang taas presyo ng baboy. Wala rin daw silang magagawa
dahil mahal rin ang bili nila sa mga supplier ngayon. Mataas talaga ang baboy na. Wala namang kinikita, matumal pa. Nagre-reklamo yung mga customer? Tsaka wala talagang pera mga tao di siguro. Kasi nag-iipon siguro sa Christmas. Matumal talaga. Ang ilan namang nagtitinda, hindi pa nagtataas ng presyo ng baboy sa ngayon. Pero asahan daw ang pagsipa niyan pagsapit ng December. Ngayon, aabot sa 320 pesos ang presyo kada kilo ng liempo at 235 hanggang 280 pesos naman ang kasim at pigi. Siguro mga 2 weeks from now magtataas na po. Lalo na ngayon peak season ngayon . Lalo na pag 30, 31, ayan na, bakbakan na yan. Paliwanag ng Department of Agriculture, tumataas kasi ang demand ng karneng baboy, kaya tumataas din ang presyo nito. Definitely kasi ang demand, but I don't think it's going to be a big increase. I think a minor increase lang. Hindi lang karneng baboy ang nagmamahal, pati presyo ng manok tumataas na rin. Pagkasyay na lang, kasi nga magpapasko, kailangan mag-budget na ngayon para meron tayong pondo o ipamimili sa Pasko. Igan, ayon sa ilang nagtitinda ng karneng baboy, pumapayag naman sila kung tumawad yung mga mamimili, lalo na yung mga suki nila. Pero ang hiling lang nila, wag sana yung ang ending, sila yung malugi. At yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Kung pang Christmas decoration naman ang hanap nyo, bahagyang bumaba ang presyo niyan sa Divisoria para raw makasabay sa mga tinda online. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. Mahigit isang buwan bago ang Pasko, marami nang nakikita nating nagbebenta at namimili ng mga Christmas decor dito sa Divisoria, Maynila. Paskong Pasko na sa bahaging ito ng Ilaya M. De Santos sa Divisoria, Maynila. Kahit saan ka mapalingon, mayroong nagbebenta ng mga pandekorasyong pamasko. Kabilang sa mga nagtitinda rito ang second-year college student na si Joshua na tumutulong daw sa negosyo ng kanyang ate. Simula na itong bare months, nagsimula na kami magtinda. Medyo lumalakas na siya ngayon kaysa sa unang buwan kasi yung unang buwan kasi medyo matumal pa, tsaka maulan. Ang presyo ng mga Christmas decor dito, bahagyang bumaba ng hanggang 50 pesos kada item. Yan ay para masabayan nila ang presyo ng mga paninda sa online market. Ang Christmas tree dito, mabibili lang sa halagang 200 pesos hanggang 10,000 pesos depende sa laki at disenyo. At ang pinakabagong disenyo ng Christmas tree, meron na rin dito sa Divisoria. Mabibili yan ng 2,000 pesos kung saan LED na ang Christmas tree mo. Nasa 80 pesos hanggang 1,000 pesos naman ang bentahan ng mga Christmas balls. Ang mga Christmas light naman nasa 150 pesos hanggang 3,000 pesos. Meron ding tinatawag na mga curtain lights na mabibili ngayon sa halagang 180 hanggang 850 pesos. Ito ba yung mga ilaw namin dito kompleto siya sa ICC. Hindi rin daw dapat mag-alala dahil nagbibigay naman sila ng warranty. Bukod sa mga pailaw, meron ding nagbebenta dito ng Santa Claus costume na nasa 850 pesos. Christmas headband na 35 pesos ang isa o pwede ring 3 for 100. Meron din ditong garland na nasa 130 pesos lamang. Nasa 250 pesos naman ang pinakamurang figurine ni Santa Claus. Samantala, Igan, may ilang stall naman dito sa Divisoria ang bukas ng 24 oras para sa mga nais mamili ng Christmas decor. At yan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Masayang-masaya raw si Mary Jane Veloso dahil pinayagan na siyang makauwi sa Pilipinas. Para sa kanyang pamilya, ito na ang magiging pinakamasayang Pasko nila matapos hindi makasama si Mary Jane ng mahigit isang dekada. May unang balita si Darlene Kai. Pangako ng mas magandang buhay para sa pamilya ang nagdala kay Mary Jane Veloso sa Indonesia 14 na taon na ang nakararaan. 2 taong gulang lang ang bunsong anak niyang si Darren noon. Pero nauwi sa bangungot ang lahat ng mga pangarap ni Mary Jane nang makulong at masentensyahan pa siya ng kamatayan sa Indonesia. Dahil yan sa bagaheng pinabitbit daw ng kanyang mga recruiter na hindi niya alam na naglalaman pala ng 2 kilo ng heroin. Ngayon, 17 years old na si Darren. Mahigit isang dekada ng mga birthday, Pasko, bagong taon ang dumaan nang wala ang kanyang mama.
Napakahirap daw lumaki ng walang ina. Naiinggit po. Minsan naiinggit po ako. Iniisip ko pa kung si mama po kayo andun, kasama ko si mama. Mahirap po dahil po minsan binubuli pa po ako sa school. Ganon-ganon daw po yung magulang ko. Na ano? Nakulong daw po, ganon-ganon. Pero hindi na po namin pinapansin dahil po pagka po pinatulan, baliwala lang din naman po yung mangyayari. Kaya po hindi na po namin pinapansin. Grade 9 ngayon si Darren. Siya ang kamukha ni Mary Jane sa kanilang dalawang magkapatid. Ang kuya niya namang si Macmac ay nagtatrabaho ngayon bilang pahinante sa sakahan. Mula noon hanggang ngayon, tanging ang mama raw niya ang laman ng kanyang mga panalangin. At ngayon, dininig na raw siya ng Panginoon. Makauuwi na si Mary Jane. Hindi nga po alam yung gagawin ko nun. Tuwan-tuwa po ako, sobra po. Sobra po talaga. Wala ring pagsidla ng tuwa ang mga magulang ni Mary Jane, sina Tatay Cesar at Nanay Celia. Handa na nga ang kwarto ni Mary Jane dito sa bahay nila. Mary Jane, anak, ito na yung kwarto mo. Oh. Pagdating mo, dito ka na matutulog. Bunso sa 5 magkakapatid si Mary Jane. Umabot na raw sila sa puntong hindi na sila umaasang makalalaya pa si Mary Jane. Kaya ngayong nagkaroon na ng pag-asang makauuwi ang anak nila, ito na raw marahil ang pinakamaligayang Pasko nila. Masaya po, talagang galak na galak po kami na makauwi na po yung aking anak. Sa tagal po na nagdusa siya sa Indonesia. Hindi pa raw nakakausap ng pamilya Veloso si Mary Jane tungkol sa bagong development sa kanyang kaso. Pero sa isang pahayag na binasa ng kanyang prison warden, sinabi ni Mary Jane na masaya siyang nabuksan ng pagkakataon na makauwi siya at makasama ang pamilya niya rito sa Pilipinas. Nagpapasalamat daw siya sa lahat ng tumutulong sa kanyang makabalik siya ng bansa. Oras na makauwi na ang mama niya, planado na raw ni Darren ang kanilang mga gagawin. Miss na po namin siya. Sana pag-uwi niya din lahat ng masasayang bagay, namin nang kasama lang siya para masulit namin panahon. Mabawi lang namin yung panahon na nawala siya. Yan ang unang balita dito sa General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Pag-uusapan pa raw ng mga opisyal ng gobyerno kung posible pang executive clemency para kay Mary Jane Veloso na 14 na taon nang nasa death row sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking bago pinayagang makabalik sa Pilipinas. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. We will have to decide what will happen next. Basta raw malinaw ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ligtas sa parusang bitay si Veloso. Paliwanag ng Department of Justice dahil sa pagpayag ng Indonesia na mapauwi sa Pilipinas si Veloso, papayag na rin ito na mapababa pa ang kanyang sentensya sa habang buhay na pagkakakulong dahil hindi pinapayagan ng death penalty sa bansa. Ang abogado ni Veloso sinusulong na mabigyan ng pardon ng absolute clemency si Veloso. Yung kaso ni Mary Jane in Indonesia, tapos na, legally. Ang pinakagusto natin at tinutulak natin, absolute pardon. Hindi na siya kukulungin kahit 1 segundo. Kailangan natin bigyan ng respeto yung judgment na ginawa ng Indonesian courts sa kanya na siya ay nahatulan ng may pagkakasala talaga. Hindi natin pwedeng talikuran yun. Pagkadating dito, automatically, kailangan nating i-pardon siya or executive clemency. Kapag may gustong makuha o pinapangarap ang isang tao, madalas na sinasabi ngayon ang salitang manifest. Yan nga ang word of the year ng Cambridge Dictionary. Ibig sabihin yan ang pag-visualize sa mga bagay na nais mong mangyari. Sabi ng Cambridge na mas ginagamit na ang salitang yan sa mainstream media na dati madalas lang sa mga self-help communities. Kaya kung may gusto ka, i-manifest mo na yan. Rumampa sa red carpet ng Asian World Film Festival sa Los Angeles, California, ang cast ng Hello, Love Again.
Stunning sa kanilang outfits sina Alden Richards at Catherine Bernardo at iba pang co-stars nila. Closing film sa nasabing festival ang Hello, Love Again. Matapos ang sold-out screening doon, G rin ang cast at production team sa Q&A portion. Patok sa viewers ang sequel ng love story ni Ethan at Joy. Hanggang ngayon, 96% pa rin ang popcorn meter rating ng pelikula sa film and TV review website na Rotten Tomatoes. Galing yan sa rating ng mahigit 100 users. Samantala, mariin namang kinondena ng producers ng Hello, Love Again ang pamimirata sa pelikula. Ang Star Cinema GMA Pictures gumagawa daw ng legal action laban sa mga nagbebenta, nagpo-post at share ng pirated version ng Hello, Love Again. Role ng social media sa business ang ibinahagi ni Heart Evangelista sa Vogue Talks ng Vogue Threads Manila 2024. Kasama ni Heart bilang panelist, si Pinay YouTube sensation Niana Guerrero at via online naman si Phil-Am makeup vlogger Bretman Rock. Sa Vogue Talks, ikinwento nila ang kanilang beginnings at brandings. Pati na rin ang identity o pagpapakilala sa sarili na genuine. Shinare din ni Heart na may art collaboration sila ulit ni Incubus frontman Brandon Boyd. July 2022 ang first art collab nilang dalawa. He has a company called Moonlight and he features different artists from all over the world, and I'm just very happy that, you know, we have another round of collaboration. He painted over my painting and it's so beautiful. It's a limited edition, like limited only prints of like on archival pieces. Samantalang eto na unang chika sa K-pop scene. Kinakikilagan online ang newest look ni South Korean actor Gong Yoo. Sa Instagram, shinare ng Goblin lead star ang highlights sa kanyang photoshoot while sporting his textured waves hairdo. Napa-OMG pa dyan ang ilang mga netizens. Mayroon na yung may get 300,000 likes. Samantala, Heads Up Army, may newest collaboration si BTS member V kasama si Park Hyo-shin. Yan ang digital single na Winter Ahead na jazz pop song featuring ang peaceful voice colors ng dalawang artist. Mapapakinggan na yan sa November 29, 1 p.m. PH time. Certified proud parents naman si South Korean actor Song Joong-ki at asawa niyang si Katie Saunders. Sa kanyang fan cafe, ni-reveal ng Descendants of the Sun star ang pagsilang ng kanilang healthy baby girl. June 2023 nang i-welcome ng couple ang kanilang baby boy. Congratulations! Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.